Bagyong Berbena patuloy sa Philippine Sea. Potensyal na unang bagyo ng Disyembre na tatawaging Bagyong Wilma. Long range forecast posibleng papalapit sa Luzon, partikular sa Bicol Region. Lindol sa Davao na itala. Magandang araw Pilipinas, narito na ating update sa panahon. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong tungkol sa Typhoon Wilma at sa mga long-range posts, mahigit 100 mensahe ang natanggap sa isang araw lamang. Sa ngayon, walang aktual na bagyo sa Philippine Sea. Ang ilang model ay nagpapakita ng posibilidad ngunit hindi nagkakasundo kung kailan, saan at gaano kalakas. Ang mga ito ay classic 300 hours phantom storms sa season. Hindi ito garantiya na may bagyo, ngunit hindi rin pwedeng i-ignore. Mainam na maging alerto ng hindi nagpapanik. At para sa ating update sa Bagyong Berbena, patuloy ito sa Philippine Sea at nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Calamian Island, extreme northern Palawan na mayroong minor to moderate threat. Wind signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Dumaran, Rojas, San Vicente, Puerto Princesa City, Antique, northwest o Baclan na mayroong minimal to minor threat. Heavy rainfall dulot ng shoreline at ng Bagyong Berbena at makakaranas ng severe winds of gale force and strong winds sa coastal at upland areas sa mga lugar na kung saan nakataas ang wind signal number 1 and 2. Coastal at upland areas ay maaring makaranas ng gust to wind at aabot sa baywang na ulan. Mahalaga ang paghahanda sa baha at landslide prone areas. Mga kababayan, sa ating long range forecast ng Typhoon Wilma, base sa AI models ng Google, DeepMind, may posibilidad na bagong bagyo sa unang linggo ng Disyembre at posibleng maglandfall sa Southern Luzon o kaya naman sa Visayas, partikular na sa Bicol Region. Long range forecast lamang ay maaring magbago ang track at intensity nito sa anumang araw. Kaya narito ating safety reminders, mag-monitor ng patuloy sa Pag-asa Daily Bulletin, i-secure ang bahay at mga gamit sa flood-prone areas at maghanda ng emergency kit sa anumang oras. Ang panahon ngayon ay straight runner season, kaya alertness ay mas mahalaga kaysa magpanik. Sa ibang balita, Davao Oriental earthquake. Kahapon na itala, November 25 ng alas 6:45 ng hapon na mayroong lokasyon na 41 kilometers south, 13 degree east of Governor Generoso, Davao Oriental na mayroong magnitude 5.5 na may lalim na 26 kilometers at may aftershocks na 3 beses naranasan. Wala namang naitalang naisawi at walang banta ng tsunami sa lugar. Kahit walang tsunami, magnitude 5.5 ay may potensyal na pinsala sa lumang gusali, kaya mag-ingat sa landslide prone areas at coastal region. Dumako naman tayo sa long-range tropical cyclone threat potential na ibinigay ng Pag-asa. Base sa Pag-asa Tropical Cyclone Threat Potential Report na inisyo noong November 24, 2025, aktibo ang dalawang tropical cyclone threat potential sa mga susunod na 2 linggo. Week 1, November 24 to November 30, ang tropical cyclone Berbena ay patuloy na nasa Philippine Area of Responsibility. Gumagalaw papalapit sa Surigao del Norte at Eastern Visayas. Inaasahang tatawid ng Visayas, Mimaropa bago lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng linggo. Ang week 2 naman, December 1 to 7, model forecast na nagpapakita na ang Bagyong Berbena ay posibleng lumakas at manatiling halos stationary sa South China Sea bago tumuloy sa Vietnam. Posibleng magkaroon ng Tropical Cyclone-like Vortex o TCLB sa eastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TICAD na maaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ngunit mababa ang posibilidad na mag-develop bilang isang aktwal na bagyo. Mga kababayan, ipinapakita ng long-range forecast na bagamat may posibilidad na bagyo o bagong bagyo na tatawaging Wilma, hindi pa ito garantisadong nabubuo. Ang panahon ngayon ay typical para sa straight runner tropical cyclones, kaya mainam na maging alerto nang hindi nagpapanik. Kaya patuloy tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, patuloy na mag-monitor sa Pag-asa Bulletin at sa Pilipinas Weather ngayon para sa update ng bagyo at ng tropical cyclone threat potential dito sa ating bansa.
Kahit wala ang aktwal na bagyo o kahit wala pang aktwal na bagyo na nakikita, handa dapat ang mga coastal at flood-prone area sa lugar ng Visayas at Luzon. Ang forecast na ito ay mahalaga para sa preparedness planning ng local government units o LGU at ng publiko. Mahalaga rin ito para sa marine operators at mga coastal communities lalo na sa lugar ng Bicol, Visayas at Palawan. Para sa kabuuan ng ating balita, ang bagyong Berbena ay patuloy sa Philippine Sea at may malakas na hangin at ulan. Ang bagong long-range outlook na bagyong Berbena ay walang aktwal na nakikitang formation sa ngayon. Davao Oriental earthquake magnitude 5.5, walang tsunaming nakikita. Northeast monsoon magpapatuloy sa Luzon at Visayas. Narito na ating Bible verse of the day mula sa Psalms 18 verse 2, "The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge." Sa panahon ng bagyo at lindol, alalahanin natin na may Diyos na gabay at proteksyon. Salamat sa mga OFWs at local subscribers natin na nagbibigay suporta at super thanks dito sa ating channel. Ang inyong suporta, ang inspirasyon naming maghatid ng pinakabagong weather updates araw-araw. Para updated ka sa panahon, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na laging nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.